What's up mga kababayan? Your Stepmothers here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Napakagandang talakayan itong ibinahagi ni Atty. Topacio hinggil sa planong pagpapatalsik kay VP Sara mga kababayan, na kung saan ay itong si Tambalos magpahanggang ngayon ay kibit balikat sa kung anong winika nitong si Bongbong Marcos, na ngayon di umano ay parang nakikitaan na siya ngayon ang nag-aastang presidente, no? Mas makapangyarihan pa kay Bongit dahil sinusuway niya ang kagustuhan ng pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ngunit wika nga ng taong bayan, drama lamang, no, ng magpinsan nito upang hindi sa kanila ang sisi kung manyari man na mapatalsik nga itong si VP Sara. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kaya pala gusto nila na ma-impeach talaga no itong si VP Sara sa kanyang posisyon para hindi na rin ito makatakbo sa pagiging presidente sa taong 2028, na maisurebol na ni Tambalos ang kanyang pinapangarap na maging prime minister o presidente ng ating bansa. Napakakapal naman talaga ng kanyang pagmumukha. Napapayag po ba kayo noon mga kababayan na ganun-ganun na lamang na kapag na-impeach si VP Sara, madisqualify ito sa pagtakbo bilang presidente, itong si Tambalos na ang magiging presidente natin? Wag naman sana. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Ang tanong, kung matanggal sa pagka-vice presidente si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, pwede pa ba siyang tatakbo as president sa 2028? Tinanong ako niyan ng isa kong kaibigan. By the way, shout out ko lang ang aking mga researcher, si Chris Torres at Eudora. Salamat sa inyong pagpapadala ng mga articles, videos and posts para makagawa ko ng vlog. Tanong ito sa akin ni Chris Torres. Ang sagot ko, hindi ko sure kung makakatakbo pa siya pag na-convicted siya sa impeachment trial. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Granting lang, simbako, knock on wood, tagumpay sila na matanggal si VP Sara na vice presidente sa Senado. Makakatakbo pa ba siya na presidente sa 2028? Ito, may kasagutan na yung tanong na yan. Ito, pinadalhan ako ng post. Kaibigan kong bishop ng mga evangelicals dito sa Mindanao. Si Atty. Sal Panelo, post ito ni Atty. Sal Panelo. Ang purpose talaga ng impeachment is to disqualify her sa 2028. Okay? Ito, basahin ko yung exact words ni Atty. Sal Panelo. Ang purpose talaga ng impeachment is to disqualify her sa 2028 kasi isa sa mga consequence ng impeached official ay hindi lang removal from office, kundi kung hindi disqualification from holding office. Iyan talaga ang target nila. Okay? So, removal from office at saka disqualification from holding office. Ibig sabihin, pag nagtagumpay sila, sinong sila? Alam nyo na kung sinang sila. Yung nag-aambisyon na magpresidente sa 2028. Kung magtagumpay siya o sila, yun na, goodbye Sara Duterte sa 2028. Hindi na siya pwedeng tatakbo. So, yun na po, Chris Torres, sinagot na ni Atty. Sal Panelo ang iyong tanong. Hindi na siya pwedeng tatakbo sa 2028. So, papayag ba kayo na hindi na makakatakbo sa 2028 si VP Sara? Aba, hindi pwede mangyari yun, General Macanas. Marami sa atin ang umaasa na mabalik ang mga Duterte sa Malacanang, no? Lalo na't ganyan ang nangyayari. Napapayag po ba kayo nun, mga kababayan, na sa mahabang panahon ang mga bangag ang nakikinabang sa kaba ng bayan, na sila puro pagsasaya habang tayong mga ordinaryong mamamayan nalulugmok sa kahirapan? Depende na sa taong bayan. Salamat at may Iglesia ni Cristo na tumatayo para sa katotohanan, para sa hustisya, para sa kapayapaan ng bayan. So tingnan natin anong mangyari. Instead na sundin nila ang hiling ng Pangulo,
na wag nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa taong bayan, parang tingin ko itutuloy pa rin yung impeachment eh. Ang daming problema sa bayan, ang daming naghihirap, na dapat ito ang pagtuunan sana ng pansin, yung paano matulungan ang mga mahirap. Wala, impeachment. Ang Quadcom hearing, impeachment ang pinagtutunan ng pansin para sa kanilang political ambition. Yan po ay hinalal ng national constituency in the case of VP Sara. 32 million people ang nagsabing gusto nila na maging vice presidente si Sara Duterte. Ibig pong sabihin, napakalawak po ng mandate niyan, hindi dapat basta-basta lang burahin o isa baliwala yung mandate ng tao. Kaya nga po, ang grounds of impeachment ay kukunti lang: treason, betrayal of public trust, other high crimes. Dapat po, napakagrabe noong krimen. Ngayon naman yung ibang sinasabi ng COA, hindi pa naman po final yung report. Ang lumabas lamang po yun sa isang legislative inquiry, hindi naman judicial inquiry po yun. Na-bias pa yung Quadcom, bias pa yung Committee on Public Accountability ng House of Representatives. Yun namang sinasabi ng banta, hindi pa nga po nag-umpisa yung investigasyon, sasabihin na ng totoo yun, talagang tagilid po kung sa batas at batas lamang ang pag-uusapan. Ngunit ang mabigat na po dyan, katulad ng sabi ko, hindi po nasa batas yan, hindi po nasa ebidensya yan, politika po yan. Sir, Agree ba kayo dun sa winika ni Atty. Topacio, mga kababayan, na ang ginawang hearing ng mga Quadcom dito kay VP Sara at sa kanyang OVP ay isang pamumulitika lamang at hindi talaga para sa aid of legislation na winiwika ng mga pulpul na kongreso? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan, dahil kung ako ang tatanungin, tama nga naman, pamumulitika lamang ito at hindi para sa aid of legislation, sapagkat kung gusto talaga nila na magkaroon ng batas, susuriin nila ang lahat ng mga ahensya na nakakatanggap ng confidential fund. Ngunit nakafocus lamang ang pagdinig dito sa OVP sa kung paano sirain ang mga Duterte. sinabi po ni Ombudsman Martires, wala pa siya nakikitang compelling reason para imbestigahan ang bise sa issue po ng graft and corruption. Sinabi rin po ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi niya pinapanood ang Quad dahil alam niya na ang kahihinatnan at medyo mababaw nga yung mga pagtalakay sa issue po sa intelligence at confidential funds. Dalawa po yun na mga opisyal dati at kasulukuyang ombudsman. Do you think compelling reason na yun, sir, para ihinto ang mga pag-iimbestiga sa Kamara dahil ombudsman na mismo ang nagsasabi? Opo, dalawang ombudsman na, dating ombudsman at yung kasalukuyang ombudsman. Alam niyo po, dapat mag-defer ang ating mga kagalang-galang na mga representante sa mababang kapulungan dito sa opinyon ng mga eksperto. Sapagkat unang-una po, ang hindi naman po, o konti lamang po sa kanila ang may training sa batas. Hindi naman natin minamata yung mga ibang hindi marunong sa batas. Ngunit, ang grounds po nito sa impeachment tulad ng culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, these are technical terms na dapat maunawaan po nila. Hindi naman pwedeng sinasabi ni Dan Fernandez na i-google lang at i-google, hindi naman po pwedeng yun. At ang isa pa pong compelling reason kung bakit hindi dapat na gawing grounds yung mga sinasabi, wala pa pong pruweba roon. Walang kapruweba-pruweba. Ngunit, katulad na muli po ng sinabi ko, magiging game of numbers yan, magiging politika po yan . At it will all boil down to the determination ni Speaker kung gusto nang ma-transmit sa Senado ang articles of impeachment para masabi lamang na impeach na si Vice President Sara for political effect, para tuluyan. Ito ay parte ng tuloy-tuloy na paninira nila sa pangalan ng mga Duterte, sapagkat threat po ito sa ambisyon ng ilang tao na mamuno sa ating bansa sa 2028. Sir, malaking bahagi din po ang information dissemination sa mga nagdaan po ng mga impeachment proceedings na sa mga na naging bahagi po ng ating kasaysayan. Do you think sa panahon ngayon, epekto pa ba yan sa framing of facts sa mga media na magbabalita at magpapaabot po ng impormasyon sa taong bayan with the advent use of social media? Yun po ang maganda naman, sapagkat hindi po katulad noong napatalsik si Pangulong Marcos noong 1986 o napatalsik si Pangulong Erap noong 1990 ba yun, or something like that, 1992. Hindi, teka, 1999 yata.
o year 2000, Pebrero yun kung hindi ako nagkakamali. Ngayon po ay wala ng monopoly ang malalaking media organizations. Noon po, all you had to do was control the flow of information, yung slant o bias ng news, at yun po ang paniniwalaan ng taong bayan sapagkat wala na po silang ibang sources of information kaya nabe-brainwash po nila. Ngayon po, meron pong mga alternative media katulad nga nitong SMNI na bagamat sinusubukan po nilang sikilin at busalan ay naririyan pa rin. Nandiyan yung social media. Ngayon po, hindi nyo kailangan ng isang malaking stasyon, isang studio, para yung pananaw ninyo ay marinig ng milyon-milyon. Kailangan nyo lang isang laptop o kahit isang smartphone. At kung makbuluhan po yung inyong sinasabi, milyon-milyon na po nakikinig. So, ang panawagan ko po sa ating mga kababayan, kung inaakala nyo hindi makatarungan itong impeachment, ipakita nyo po ang inyong magtutol sa pamamagitan ng social media o kung kinakailangan, ay magmarcha po sa kalye. Ipakita sa ating mga kinatawan na tutol po tayo, hindi po tayo sang-ayon dito. Sapagkat may karapatan naman po ang lahat ng mamamayan to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. At dapat pong malaman ng ating mga miyembro ng House of Representatives, kaya nga po sila representatives, kinakatawan po nila ang mga adhikain, ang mga hopes, ang mga opinyon ng kanilang mga botante. Kung ang opinyon natin, ipakita natin sa kanila na hindi sang-ayon o ito ay tumbalik sa kanilang mga ginagawa sa Kongreso, dapat ipakita po natin sa kanila that they are no longer representing our interests, hindi na po kinokontra nila ang interest ng sambayanan. Opo, lalo pat marami nagko-comment dito, sir, sa ating pong live stream at sa lahat po ng mga nagpapadala sa ating text line. Ayaw rin po nilang magkaroon ng disenfranchisement sa 32 million na mga botante ni VP Inday noong eleksyon. The most voted pala ito, ano, sir, no? Sa 2024. Yes, opo. O sa history ng ating bansa, ito ang most voted na public official. At kaya nga po, ulitin ko yung sinabi ko kanina, kaya po mahigpit ang impeachment. Limitado at mataas po ang antas ng mga ebidensya na kinakailangan sapagkat ito na just disenfranchise 32 million people coming from all over the country. You are asking for trouble. Ngayon, may mga kaibigan tayo sa Iglesia ni Cristo gusto mag-rally. Ay, pinapakita po nila na hindi sila asang-ayon dito. At that is the best way is to peaceably assemble. Mapayapang pagtitipon upang ipakita sa mga kinauukulan. Buti nga may Iglesia ni Cristong nagsalita, no? Na ayaw sa nangyayaring impeachment sa loob ng Malacanang. Nang dahil doon nagiging balisa ngayon, no, itong mga bangag sa kung paano nila sukulan ang mga INC, ngunit hindi sila pumayag at itutuloy pa rin ang nasabing rally. Na hindi po sang-ayon sa ginagawa nyo. Yang ginagawa nyo po ay hindi na sang-ayon sa aming mga kalooban. Kayo ay representante lamang namin. Hindi kayo dapat gumagawa ng mga bagay na hindi namin gusto because you are just the representatives. The people hold the sovereign power. Ang poder ay nasa tao under a democratic and republican system of government. Ipakita po natin yan. Sana po lahat tayo, kung may magrarally ay sumali po tayo at ipakita nila na milyon-milyon po ang tutol dito sa ginagawa nila. Pakasakali lang ay tablan yung kapal ng pagmumukat balat ng ating mga representatives ay matauhan po sila. Sir, meron na po bang sagot si Speaker Martin Romualdez? Narinig niyo na po bang kanyang panig doon po sa naging hayag ng Pangulo na huwag na munang sampahan ang impeachment case si Vice Presidente Sara Duterte? Mukhang ipinagkibit-balikat lang. Parang sa kanya ay parang dumaan lang na parang hangin. Hindi ko maintindihan kung binigyan niya ng pagpapahalaga yung opinion ng Pangulo. Kasi kung ako, Pangulo ng Pilipinas yun, hindi po pwedeng hindi ko bigyan ng mahalagang atensyon. Kahit na opinion lamang yun, pero hindi ko palalampasin yun. Tsaka, Kong, hindi naman Carpintero yung nagsabi. Presidente po ng Pilipinas. At, di ba? Presidente ng Pilipinas. Opo. Nagpahayag ng kanyang saloobin. Hindi po pwedeng hindi natin bigyan ng atensyon yon. Kinakailangan, kung halimbawa ako ang speaker, ipoprocess ko yun. Pag-aaralan mabuti yun. Kung kailangan ipatawag ko lahat ang aking mga kanang kamay dito, para sa ganun ay pagsikapan naming i-process yung opinion na ipinahayag ng Pangulo. Pero kung nalilihis po yata ang response dahil manifesto po ang naging sagot at naglabas po ng isang dokumento na pinirmahan po ng party leader sa Kamara expressing support ng liderato kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang hindi yata yung inaasahan sagot. Nagpahayag nga ng suporta, pero kapag binasa mo yung manifesto, wala namang binabanggit tungkol sa ipinahayag ng Pangulo. Maliwanag yung pahayag ng Pangulo, kahit na opinion lang kanyang ginamit. Pero ang sabi niya, yung mga pinag-uusapan ninyo na may kaugnayan dyan sa gulo nyo sa impeachment na yan, storm in a teacup. Oh, maliit na bagay na inyong pinalalaki. Saan mapapunta yan? Ano kanya mabuting ibubungan yan? Sa akin palagay kanya,
Ni isang buhay ng Pilipino hindi mag-i-improve sa ginagawa niyo yan. Ba, hindi mo pa bibigyan ng ano? Hindi mo pa bibigyan ng attention yung ganong klaseng opinion na nanggaling sa Pangulo. Sabi niya, napakarami ng problema ng ating bansa. Yun ang unahin natin. O akala mo ba nagpapahayag ka ng suporta? So, anong klaseng suporta ang ibibigay mo doon sa pananalita ng Pangulo? Di ka man lang nagbigay kahit referensya doon sa napakabang manifestong ginawa mo. So, Kong, paano kaya ang resolve nito? At mukhang ang Speaker Martin Romualdez ay hanggang sa ngayon, mukhang lumalabas na nalalabag ng mga pahayag ng Presidente ng Pilipinas. Ay, sa ngayon, hindi ko pa naman tahasang sinasabi na hindi niya pinapansin yun. Pero kung ako kasi, sa lalong madaling panahon, gagawa ako ng sarili kong hakbang para sa ganon, yung opinion ng Presidente ay pagtalunan natin, pag-isipan natin, gawan natin ng kaukulang aksyon sapagkat mahalaga yung para sa atin. Pangulo ng Pilipinas ito eh. Sabi mo nga, hindi naman galing sa karpintero yan. Lalong hindi galing sa sepulturero. Pero Congressman, meron daw mga paandar ang Makabayan Bloc at nangangarap daw sila ng lagda para po ma-transmit na diretso sa Senado yung impeachment complaint. Anong masasabi mo dyan, sir? Hindi ko pinakikialaman kung anong gagawin ng Makabayan Bloc. Ang pinakikialaman ko rito at interesado ko, anong sagot ng aming speaker. Walang consequence sa akin kung ano man ang gawin ng Makabayan na yan. Ang Makabayan Bloc, mulat mula pa, hindi naman masaya sa gobyerno. Ikaw nga magsabi sa akin, magpapanahon pa ni Emilio Aguinaldo hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang ating pamahalan na ikinasiya ng mga yan? Sa akin palagay, yung mga yan, ipinaglilihi pa lang, galit na sila sa gobyerno. sila yata tama kong lagi. Walang mali, walang tama sa gobyerno, sila ang tama. O may Kaya tama. nga, okay, bakit bibigyan po natin ng atensyon yan? Ako, binibigyan ko ng pagpapahalaga dito. Ano ang magiging sagot ng aming speaker doon sa pahayag ng Pangulo? Kong, si Jay... Kayo ba, hindi nyo ba inaasahan yun? Ang Pangulo ba hindi nag-expect sa kanyang speaker kung ano ang dapat niyang gawin doon sa kanyang pinahayag? At the very least, the President should expect something from the speaker. Eh, pisang buo pa naman. Di ba? Ibig mo ba sabihin, pahihiyain niya yung Presidente? Ibig mo ba sabihin, hindi siya magpapailalim doon sa kagustuhan ng Pangulo na, wala naman kapagay-bagay yung ginagawa niyo, pinalalakin niyo lang. Ang daming problema ng ating bansa. Madidiskaril lang yung ginagawa. Sa palagay ko, tama naman yun. O, ba't di ka kumibo? Hindi ka sasagot? So, yun ang dapat yung pag-isipan. Huwag na niyo bigyan ng papanahon niya mga makabayan na yan. Ako, hindi ko pinagpapapansin yung mga yan. Opo, Kong, baka naman papasok yung usapin dyan na, Mr. President, magkaiba po tayo sa sangay ng pamahalaan. Kami po legislatura. Kayo po sa executive. Meron po tayong separation of powers. Kasok ba yun na argumento, Kong? Yung separation of powers, sa papel lang yan. Sa tunay na pangyayari, bakit? Nagkaroon ka ba ng speaker na hindi binasbasa ng Pangulo? Ikaw naman, no? Tayo ba'y napanganak kahapon? Sa tunay na pangyayari, ang Presidente ang gumagawa ng speaker. Wala akong nakitang speaker na naging speaker na hindi binasbasa ng Pangulo. Pero ngayon kasi, parang itong si Romualdez pa, no? Si Tambalos pa ang maastang presidente ngayon. Namantakin ngayon mga kababayan, bali-balita sa loob ng Malacanang na binabastos-bastos. Lamang ni Tambalos ang kanyang pinsan na si Bonget. Hay nako, kung kaya tamang winika ni Miss Crisette Chu na dapat unang pilayin ang mga nasa kongreso, yang si Tambalos, bago itong bangag na presidente. Malinaw yan. Malinaw pa yan sa sikat ng araw, sa tanghaling tapat. Pero Kong, tingin nyo ba nakukulangan din ng Presidente sa pagdidiin sa kanyang mungkahi? O somewhat? Ano? Ulitin mo nga. Mukhang nakukulangan ba si Presidente Marcos ng pagdidiin sa mga taga-kamara na hindi na rin kailangan ng impeachment proceedings sa mga panahon ngayon? Hindi naman kailangang ulitin ng Pangulo yung kanyang opinion. Kapag ka ang Pangulo ang nagbigay ng opinion, kinakailangan gumawa kayo ng paraan para yung opinion na yun magkaroon ng katuparan. Pangulo ng Pilipinas itong pinag-uusapan natin. Hindi Pangulo ng Tricycle Drivers Association. Oh. Ano pa? Kong, so... Hello. Hello. Kong, si Jade po ito. So, Sino? Si Jade Kong, si Jade. Oh, Jay. Opo. Kung ipinapakita lamang nito na kung hindi masusundin ni Speaker yung opinion ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ipinapakita niya sa taong bayan na mas higit pa siya dito sa Presidente. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Tanong lang po yun. Oo nga. Legit, baka ipakontempt ka. Mr. Chair. Mr. Chair. Oh, di ba? Baka nga yun ang ipinapakita sa gaya na sinasuggest ng iyong pagtatanong, di ba?
Pero Ano pa? kung ano yung magiging implikasyon nito, itong impeachment complaint kang isinusulong, ang daming problema sulirin na natin sa ating bansa. Ano bang nakikita po ninyo na epekto po nito para sa ating mga kababayan? Hindi importante yung nakikita ko. Ang importante, pakikinggan ba ng speaker, tumungkahi ng Pangulo. Yan ang importante. Kasi kung ang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay na ng opinion tungkol sa bagay na walang kabagay-bagay, ngunit pinalalaki natin at hindi natin inuuna yung problema ng ating bansa, sang-ayon sa pagkilatis ng Pangulo, at pagkatapos gagawa ka ng manifesto, magkukunwari ka na sumusuporta ka sa Presidente at pagbibigay ng katapatan, ng pagkakaisa, at paninindigan sa pagtatanggol ng kapakanan ng bansa, puro pagpapanggap lahat ito. Ganun ang nakikita natin, di ba? Dahil Pangulo ng Pilipinas ito eh. Correct. Sana man lang kung Pangulo ng Tricycle Drivers Association, hindi naman sa pangmamaliit sa ating mga kapwa mamamayan. Pero gusto ko lang i-dramatize na importante yung pinahayag na opinion na yun. Babaliwalain mo yun? Magkikibit-balikat ka ba? Yun ang punto rito. Akala nyo ba simpleng bagay ito? Pero Kaya kapag halimbawa, walang nangyari dyan at pipilitin pa rin mag-impeach sa halimbawa, samantalang sinabi na ng Pangulo na tigilan nyo na yan. Ang bansa ang unahin natin. Pag tinuloy nila yan, akong mag-isa magrarally ako. Hindi po natin maikakaila na impeachment is more of a political process. Wala pong kwenta dyan kung may katotohanan o hindi, o yung tao ay guilty o sapat ang ebidensya, kundi ito po is a game of numbers. Sinong merong sapat na political support para makapagboto for or against impeachment, first, doon po sa mababang kapulungan kung itatransmit po sa Senado, sapagkat kapag yung impeachment po, yung iba akala nila, kapag ang isang opisyal na impeachable ay magiging guilty, doon lamang impeached. Hindi po ganun. Upon transmittal to the Senate of the articles of impeachment, the official is impeached and the trial will begin. At nakita na po natin to. Doon po sa kaso ni dating Chief Justice Rene Corona, na napakahina po ng ebidensya. Wala pong katotohanan yung mga pinarata sa kanya, ngunit siya po ay na-remove by impeachment ng at 2/3 po noong Senado. At nakita naman po natin kung paano nagkasuhulan doon. May mga nakulong pa senador dahil sa mga binigay ng mga development fund. So that was practically a mistrial, but nonetheless, since political nga ito at hindi naman po abogado yung ibang mga senador, baliwala po yung ebidensya, politika po itong lahat. Opo, pero dito po sa mga grounds na kanila pong ibinabato sa Vice Presidente, nakikita po ba ninyo na impeachable ang ginawa po ni o krimen yung ginawa ni VP Sara? Alam niyo po, ang grounds for impeachment po ay kokonti lamang. Treason, betrayal of public trust, other high crimes, etc. Kung i-analyze niyo po yung ginawa po ni dating Senador Laila de Lima, kengkoy po talaga unang-una. Yung iba po roon ay allegedly ginawa niya nung siya ay mayor ng Davao. Paano naman naging impeachable yon sa isang vice presidente? Ang impeachable acts must be done by the impeachable official while holding the office for which he or she is impeachable. Kung ginawa niya before yon, hindi po kasama yon.